Bakit ko to kailangan gawin? Thank you so much sa question, Miss Pamela, and sa nagtanong na unknown. Hello po sa'yo. Oo. Actually, ganyan din yung sabi ko dati. Ganyan din justification ko dati. Akala ko rin dati enough na yung stable na trabaho at magandang sahod. Sa totoo lang. Hanggang sa na-realize ko na stability is not an assurance of a lifelong security. Magkaiba po kasi siya. And ang nagandahan lang ako dito kasi dito ko nakita na dadating ang panahon na pwede kong ma-enjoy yung mga nangyayari sa ibang nakikita ko na while nag-e-enjoy sila with family, kumakain sabay with family, nagsisimba with family, nagbe-vacation, pero kumikita sila. Kasi nandito talaga yung tinatawag na leverage eh. And may freedom ka to choose. Sa totoo lang. Kasi sa buhay, parang kailangan talaga may freedom ka. Lumaki tayo na habang bata, parang wala tayong say kasi bata pa tayo, di ba? Hanggang sa nung nagka-work tayo, wala talaga. Kung wala kang pera, wala kang say. Ano ka lang, hanggang taga-provide ka lang talaga. So parang ganon. Okay, maganda ng work mo ngayon, so that's good. Pero, imaginein mo na lang ha, na kung maganda ng work mo ngayon, maganda ng kinikitang mo ngayon, you are well compensated, happy ka na. And ang maganda doon, kung if you just try to imagine, what if meron kang idadagdag na source ng income na habang nandyan ka sa work mong maganda position mo or whatever you have, mas mabilis mong maaabot ang goal mo pag meron kang parang option or meron kang backup plan. So, sa panahon ngayon hindi na kasi talaga maaasahan yung isang source lang ng income. Sa mga nangyayari right now, you just have to open your eyes and open your mind na if we are an employee, we are replaceable. Hindi natin alam hanggang kailan tayo malakas, hindi natin alam hanggang kailan tayo i-hold on nung mga employers natin, kailan nila tayo magugustuhan. Kailan na mas makakahanap sila na mas magaling sa atin, mas bata sa atin. So what if that time comes? What will happen if you don't have a backup plan? Sa parang ganun, mas mabilis mo pang maaabot ang goal mo if you're doing these two things. Okay? Mas secured ang family mo at mas malaki ang maiiwan mo na legacy sa kanila. Na masasabi nilang, eto si tita ko, si nanay, si ate, si papa, si ganito, si ganyan. Idol ko yan. Kasi sa kanya ko nakita yung parang yung pagtayo ng bandila ng pamilya natin. And sa kanya ko nakita yung pagiging smart talaga sa buhay. 'Di ba? So, bakit mo yan aantayin na magkaroon ka ng problema to start something new or to look for something new na gumawa ng additional source ng income or opportunity para sa sarili mo at para sa family? 'Di ba? Bakit ka pa mag-aantay ng ganun kung pwede naman pagsabayin at this point in time? Pwede namang magkaroon ka ng backup plan. 'Di ba? Because this is not just about, I am not saying you do this and you replace this with your work. I am saying that you sa panahon na to, you have to be smart enough to realize that we are replaceable. To realize that hindi natin hawak kung anong mangyayari in the near future. And if you're not ready, if may ipon ka, sasabihin mong may ipon ka because you have a good job, well compensated ka, hindi natin alam yung ipon mo hanggang kailan lang aabutin yan. Okay, so yun guys, sa nagtanong kanina, I hope nagkaroon ka ng clarity sa mga narinig mo this time. We are not convincing you, rather we are parang pinaparealize namin sa iyo what could happen few days from now, few weeks from now, so few months from now. Okay, the good and the bad. So it's up to you to decide kung ano yung pipiliin mo. Gagawin mo ba siya o hindi. Okay, so thank you so much, Coach Pamela.